Hello guys. Ito yung first natin na magiging long form video for our contents. Samahan nyo ako dahil ito yung mga hindi nyo usually nakikita pag nag-film tayo ng cooking videos. So tara, bago ako maligo, mag-set up muna ako ng mga kailangan ko. Ito yung second light ko. Kumbaga parang ano lang siya. Regular na LED. Yan, ganyan siya. Ito naman yung main light. Nasa apartment lang kami so hindi malaki yung space kaya syempre pinagkasya natin kung ano yung may space tayo. Ang pinagsushootan ko is our dining table. Ito yung mga gamit sa kusina. Dito naman yung mga tools ko. Set up naman tayo ng chopping board and then ang camera. Ito yung chopping board ko. Siguro eventually nakapag-invest ako. Parang 4th year na yata. Hindi natin kayang isang bagsakan na gastos, no? Sayang yung baka kasi mamaya hindi natin kailangan yung iba. So, as nag-e-evolve and mas nag-aano yung mga ginagawa natin for contents, doon lang ako nag-upgrade ng items. And then, we set up our camera. It's my iPad. Ito yung monitor ko. So, para mas madaling mag-control ng mga ng camera. Mga settings, since one man nga lang tayo. So, ito, at least sa iPad, pwede na siyang ito touch lang. Tapos ito sa camera natin. Naka-quick release. So makikita nyo, dalawa yan. Pinagpapalit-palit ko lang yan. Dito minsan yan sa taas, dito sa baba. Depende sa kung anong angle yung gusto ko. Minsan nilalagay ko din dito sa taas. Pwede naman siya ilagay dyan sa taas. So yun lang yung pag-setup natin. I'll be back. Maliligo lang tayo guys. And then ready to shoot. Pakita ko sa inyo yung usual na process na ginagawa ng isang cooking creator sa pag-film ng mga videos and recipes namin. Goose from the Maverick. Parang medyo pang hold siya ng buhok. Bali, dalawa lang yung gagawin natin ngayon. Hindi na muna ako magluluto since siyempre, first long form natin to baka mamaya kung ano nang paggagawin ko. No? May hindi ko mapindot yung screen ko dito sa totoo nating camera for shoot. So ito, nag-prepare lang ako ng maraming bawang. Tayo ng garlic suka. Yun yung nakita kong recipe. And then, since ayoko nang may mga leftover na gulay, kasi minsan siyempre hindi mo maiiwasan na nakakalimutan mag-shoot or na-busy or minsan may mga naunang content, di ba? So, ayun, ginagawa ko siyang pickled or fini-freeze, depende sa gulay. Minsan ginagawa ko ensalada, minsan niluluto ko sa isang dish, ganun. Pero ito, gawa tayo ng pickled Korean radish na nasa soy sauce, parang ganun. Since mahilig tayo sa suka. And lagi ako nagsasak ng suka. Minsan baka magsawa na kayo, ay sobrang dami mo namang suka, bakang asim mo na. Pero kasi, sobrang hilig namin sa suka talaga. So, yun, lagi akong gumagawa, mabilis maubos. Kaya, tara, samahan nyo ako. 2 bulb ng bawang. So ito, ganyan ako. Nag-search tayo ng recipes for the Korean pickled. So simulan ko muna dito para mas madali and hindi maging confusing. Maganda dito, ilalagay mo lang lahat sa blender, titimplahan, ganyan. Tapos hindi na rin kasi ako nagtatrial ng recipe masyado unless very complicated yung recipe. Ang ginagawa ko is, habang nagluluto or habang ginagawa ko na yung recipe, doon na ako nagtatrial. Doon ko ina-adjust yung mga recipe. So, habang pag nakikita nyo may mga pinapublish tayo na recipes, ganyan, nabibigay sa inyo na tama ng sukat kasi tinitimbang ko siya dito. So, may weighing scale ako. Very handy din ang weighing scale ko. Kita ko mamaya. Dati kasi ina-eyeball ko lang kasi sanay naman akong nag-eyeball. Pero, para mas accurate, tinitimbang ko. Pagkabalat nyo ng bawang, lagay na natin siya sa blender. Kasi yan, sinusulat ko yung recipes dito. Dito ko din ini-edit. Tapos pag okay na yung mismong recipe, tsaka natin siya sinasama dun sa upload natin. So lahat inaayos ko muna before ako mag-post ng recipe. So balik tayo sa pag-shoot. Pagko-combine na natin lahat ng ingredients. Tapos lagay lang din tayo ng sili. 2 Thai chili. Tapos 2 netong shishito pepper. Hindi ko alam kung kita nyo. Ito, pepper. Medyo kulukulubot. Lagay tayo asin. Tapos paminta. Yan. Maganda dito sa timbangan ko. Meron siyang
accurate na, ayan o. Pag maliliit, dito yung mga malalaki. Dito yung mga maliliit. Kung gusto mong mas sukat. Tapos isasalin na natin to sa lalagyanan. Ganun lang kadali. Trial, syempre tinikman ko na. Okay na din ako sa lasa. Alam mo, ito yung mga sinasabi kong sobrang sarap na sausawan pagdating sa mga tosino, longganisa na matamis kasi sobrang binabalanse niya yung tamis. So gusto niyo ng sausawan na perfect or suka na perfect sa mga matatamis na ulam. Partner, yan, ito masarap. Yan, garlic suka ang tawag natin dito. Alam nyo guys, ang hirap din naman talaga mag-vlog, ano? Minsan kasi hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Yan yung problema. Kaya saludo sa mga nag-vlog din, no? Lalo yung mga magagaling talaga. Kasi ang hirap salita, guys. Sobrang hirap. Hindi mo, kaya mo magsalita, pero I mean sa video, no, yung hindi ka nauubusan ng sasabihan, yung medyo tricky eh. So makikita nyo, ina-adjust ko yung camera. Kasi sa photo, mas okay yung nandito. Pero depende, kasi kung kung maliit yung video, mas okay pa din na nandun. So, gaya nito, ito medyo maliit. So parang mas okay na nandito lang. Kasi angle na lang yan. Tapos kukuha tayo. Kasi ito, antayin lang natin mapicturean. So yun, tapos na tayo sa unang recipe natin. Siguro sa part 2, doon ko na lang ipapanood naman yung mga BTS nung Korean soy pickled vegetable natin. Kasi baka masyado na itong mahaba. And baka mabore kayo. Gusto ko lang naman makita nyo yung process ng mga ginagawa ko pag nag-shoot ng content video. Para at least kung gusto nyo maging content creator or kung gusto nyo mag-start na mag-shoot ng mga cooking contents, is meron kayong idea kung anong nangyayari sa likod. Ganyan. So, yun. See you sa part 2.